Or how concerning is this, sir? Very. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph. Ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil nagpe-personalan na eh. Personalan na at hindi na trabaho ang nangyayari ngayon sa Senado. Ito ang pananaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanungin kaugnay sa sitwasyon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Simula sa nangyaring gun shooting incident, pag-walkout ng minority bloc at sa panibagong banta ng pagpapalit ng Senate leadership. Ayon kay Pangulong Marcos, nagbago na ang imahe ng Senado kumpara noong panahong siya ay senador pa lamang. It's about work. It's not about personalities. Nagbago eh. Tapos, narating pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. Tapos, hindi ko maintindihan. Samantala, iginit naman ni PBBM na wala siyang kinalaman sa anumang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ukol sa isinusulong na remote voting sa Senado, bilang isang dating senador, ayon kay Pangulong Marcos, hindi siya sang-ayon dito. Kaugnay ito ng isinusulong na mosyon para amyenda ng rules ng Senado para payagan ang isang senador na makaboto sa pamamagitan ng teleconferencing. Right. As a former senator, I suppose I'm reasonably qualified. I disagree with that. I understand that we had to do it in COVID because there was a health risk. But I do not see any particularly good reason for us to allow it now. Ayon sa Pangulo, ang hakbang na ito ng Senate Majority Bloc ay malinaw na pumapabor lamang kay Senator Ronald Bato de la Rosa. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magbumoto hanggat dumating siya dun sa Senado. Danny Tigzon, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.